Malapit na ulit sa atin ang tensyon sa Asya at hindi na ito simpleng balita na pwedeng balewalain lang. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod ang galaw ng China sa iba-ibang bahagi ng dagat at kapansin-pansin na nadadamay na ang Pilipinas at Taiwan sa mas malaking alitan ng China at Japan. Hindi ito biglaan dahil matagal na itong nabubuo at ngayon, mas malinaw na kung bakit sinasabing delikado na ang sitwasyon. Ang tanong ngayon, bakit biglang napapagitna ang Pilipinas at Taiwan sa gulong ito at ano ang tunay na pakay ng mga galaw ng China sa ating paligid? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Unahin muna natin ang nangyayari sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, hindi na iilan lang ang mga barko ng China na namataan sa loob ng ating karagatan. Kung dati pa isa-isa lang at parang sumusubok lang sila ng presensya, ngayon ibang usapan na. Isang buong grupo ng mga barkong pandigma ang sabay-sabay na pumasok sa ating maritime zones. Ibig sabihin, planado at sinadya ang galaw. Hindi ito aksidente at lalong hindi ito simpleng pagdaan lang. Kapag ganito karami ang ipinapadalang barko, may malinaw na mensahe dito. Sa militar, tawag dito ay pagpapakita ng lakas. Layunin nitong iparamdam sa mas maliit na bansa na kaya nilang pumwesto kahit saan at kahit kailan. Para itong sitwasyon na tahimik ka lang sa sarili mong bakuran, pero may dumating na hindi mo inimbitahan at malinaw na may dala siyang kapangyarihan at masamang balak. Hindi kanya ginagalaw, pero alam mong may bantang nakabitin. Mas nagiging seryoso ito kapag inalala natin na limitado pa rin ang kakayahan ng Philippine Navy kumpara sa China. Kahit gaano katapang at kahusay ang ating mga sundalo, malaking agwat pa rin ang kagamitan at dami ng puwersa natin. Kaya ang presensya ng mga barkong ito ay hindi lang usapin ng teritoryo, kundi usapin rin ng seguridad ng bansa. Ngayon, bakit biglang konektado rito ang Taiwan? Sa loob ng maraming taon, malinaw ang posisyon ng China pagdating sa Taiwan. Para sa kanila, bahagi pa rin ito ng China. Kaya tuwing may galaw ang Taiwan na tila kumikilala sa ibang bansa bilang kaalyado, nagiging mainit agad ang reaksyon ng Beijing. Kamakailan, lumabas ang balita na posibleng dumaan sa Amerika ang leader ng Taiwan. Para sa China, malaking hamon ito at parang paglabag sa linya na ayaw nilang tinatawid. Sa panig naman ng Taiwan, malinaw ang sinasabi nila. Karapatan nilang makipag-ugnayan sa kahit anong bansa. Hindi na sila basta umaatras sa pressure, kaya dito nagsisimula ang mas malaking panganib. Kapag nagkaroon ng direktang banggaan ang China at Taiwan, siguradong damay ang Pilipinas. Nasa gitna tayo ng ruta. May mga kasunduan tayo sa Amerika at may mga base na maaaring magamit. Higit sa lahat, maraming Pilipino rin ang nagtatrabaho at naninirahan sa Taiwan na maaaring maapektuhan agad kapag may sumiklab na gulo. Kasunod ng mga nangyayari, mahalagang tingnan rin natin kung bakit hindi rin basta-basta ang Japan sa harap ng mga galaw ng China. Madalas kasi iniisip ng marami na kapag China ang kalaban, siguradong matatalo na agad ang mas maliit na bansa. Pero sa kaso ng Japan, hindi ganon kasimple ang sitwasyon. Isa sila sa may pinakamaayos at pinaka-advanced na depensa sa buong mundo at matagal na silang naghahanda sa ganitong klase ng tensyon. Nang pumasok ang mga barko ng China sa paligid ng mga lugar na inaangkin ng Japan, hindi nila ito pinalampas. Agad na rumisponde ang Japanese forces. Nagkaroon ng habulan sa dagat at nagpalitan ng babala. Walang putukan pero ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ayon sa mga eksperto, ang paraan ng China sa Japan ay halos pareho sa ginagawa nila sa Pilipinas. Paunti-unti ang galaw at hindi biglaan. Isang hakbang ngayon tapos isa pa bukas hanggang sa masanay na lang ang kabilang panig. Ito ang tinatawag na taktika na dahan-dahan ang pagkuha ng kontrol. Hindi mo agad mapapansin na may nawawala na pala. Kapag nagising ka, huli na ang lahat. Pero may isang bagay na hindi basta-basta kayang balewalain ng China pagdating sa Japan at hindi ito ang dami ng barko sa ibabaw ng dagat. Ang mas kinatatakutan nila ay ang lakas ng Japan sa ilalim ng dagat.
Hindi ito madalas napapansin ng publiko, pero ang submarine force ng Japan ay isa sa pinaka-epektibo sa mundo. Totoo na mas marami ang barko ng China. Sa bilang pa lang, sila na agad ang panalo. Pero sa tunay na labanan, hindi lang dami ang mahalaga. Malaking papel ang teknolohiya, disiplina at tamang gamit ng lokasyon. Mga submarine ng Japan ay dinisenyo para maging tahimik. Sa digmaang pandagat, ang ingay ay katumbas ng peligro. Kapag narinig ka, pwede ka nang tamaan. Aning mga submarine ng Japan ay kayang manatili sa ilalim ng dagat ng mas matagal kumpara sa karamihan. Hindi nila kailangang umahon agad para mag-recharge. Dahil dito, mas mahirap silang makita at mas mahirap silang hulaan kung nasaan. Isa pa sa malaking bentahe ng Japan ay ang kaalaman nila sa kanilang paligid. Ang dagat sa pagitan ng Japan, Taiwan at China ay maraming makikitid na daanan. Hindi pwedeng basta dumaan ang malalaking barko nang hindi napapansin. Alam ng mga Japanese commanders kung saan pwedeng maghintay, kung saan pwedeng magtago, at kung saan pinakamainam umatake kung kinakailangan. Kung sakaling magkaroon ng mas malaking tensyon, kakailanganin ng China na magpadala ng maraming barko at sasakyang pandigma. Dadaan ang mga ito sa mga rutang kilala na ng Japan. Doon napapasok ang panganib para sa China. Isang tama lang mula sa ilalim ng dagat ay sapat na para mawala ang isang napakamahal na barko. Kahit hindi mangyari ito, sapat naman na ang takot para magdalawang isip ang sino mang magplano ng paglusob. Hindi kailangang talunin ng Japan ang buong puwersa ng China. Ang mahalaga ay pigilan ito. Ang layunin ay gawing delikado ang bawat galaw ng kalaban. Kapag alam ng China na may nakaabang pero hindi nila makita, nagiging mabagal ang desisyon nila at mas nagiging maingat ang kilos. Dito na pumapasok ang mas malaking larawan. Bakit ba lagi na lang Taiwan ang sentro ng usapan? Bakit pati ang Japan at Pilipinas ay nadadamay? Ang sagot ay simple. Lokasyon. Nasa gitna ng mahahalagang ruta ang mga bansang ito. Kung sino ang may kontrol sa lugar na ito, ay may malaking impluwensya sa buong rehiyon. At sa puntong ito, malinaw na ang labanan ay hindi lang tungkol sa lakas, kundi kung sino ang mas handa at mas matalino sa paggamit ng kanilang posisyon. Para mas maintindihan kung bakit ganito kaseryoso ang usapin sa Taiwan, kailangan nating pag-usapan ang tinatawag ng mga eksperto na First Island Chain. Sa simpleng paliwanag, ito ay hanay ng mga isla na parang harang sa galaw ng China palabas ng Pacific Ocean. Kasama rito ang Japan, Taiwan at ang Pilipinas. Hanggat kontrolado ng mga bansang kaalyado ng Amerika ang mga islang ito, magiging limitado pa rin ang galaw ng Navy ng China at mahirap para sa kanila na lumabas ng malaya sa mas malawak na karagatan. Para sa China, pakiramdam nila ay nakakulong sila. Kahit malakas ang kanilang hukbong dagat, may nakaharang pa rin naman sa mga pangunahing daanan nila. Kaya napakahalaga ng Taiwan sa kanila. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, malaking pagbabago ang mangyayari sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Mawawala ang isa sa pinakamahalagang piraso ng depensa na humaharang sa kanila. Una, mas magiging madali para sa China na magpalabas ng kanilang mga submarine sa Pacific Ocean nang hindi agad napapansin. Ibig sabihin, mas lalaki ang saklaw ng kanilang impluwensya at mas mahihirapan ang ibang bansa na bantayan ang galaw nila. Hindi na ito usapin ng malapit na dagat lang, kundi usapin na ng mas malawak na teritoryo. Ikalawa, direktang maaapektuhan ang Japan. Malaki ang inaasa ng Japan sa mga supply na dumadaan sa mga dagat malapit sa Taiwan. Karamihan sa langis at pagkain nila ay dumadaan sa rutang iyon. Kapag nakontrol ng China ang Taiwan, may kakayahan na silang pigilan o gambalain ang daloy ng supply. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang Japan sa pagprotekta sa Taiwan. Hindi lang ito tungkol sa alyansa, kundi tungkol rin sa kanilang sariling kaligtasan bilang bansa. Ngayon pumasok naman tayo sa posisyon ng Pilipinas. Kapag naging kontrolado ng China ang Taiwan, ay bigla ring magbabago ang sitwasyon natin. Ang Batanes ay halos katabi na mismo ng teritoryong hawak ng China. Mawawala ang pagitan na nagbibigay sa atin ng kaunting distansya.
Mas lalapit ang presensya nila at posibleng mas dumami pa ang mga barkong pandigma sa paligid ng ating karagatan. Mas magiging mahirap ipagtanggol ang ating karapatan sa sarili nating dagat. Dito pumapasok ang tanong kung ano ang magagawa ng karaniwang Pilipino. Una sa lahat, kailangan nating maging mulat. Hindi pwedeng sabihing malayo ito at wala tayong kinalaman. Ang mga galaw na ito ay may direktang epekto sa ating seguridad at kinabukasan. Kapag alam natin ang tunay na nangyayari, mas nagiging maingat tayo sa mga desisyon natin bilang isang mamamayan. Mahalaga rin ang pagkakaisa. Sa ganitong klase ng laban, ang pagkakahati-hati ay kahinaan. Kapag buo ang loob ng bansa at malinaw ang direksyon ng pamumuno, mas mahirap tayong takutin o balewalain. Hindi man tayo kasing lakas ng malalaking bansa, may halaga pa rin ang pagiging handa at may tindig. Sa huli, walang may gustong humantong sa digmaan. Ang pinakaunang maaapektuhan ay ang mga ordinaryong tao. Pero sa mundo ng ganitong tensyon, ang pagiging handa at alerto ang isa sa mga paraan para maiwasan ang mas malaking sakuna. Sa tingin mo, sa mga galaw na nakikita natin ngayon, papunta ba kaya ito sa mas matinding banggaan o puro pagpapakita lang ito ng lakas? I-share mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.